Okay, and we're live. Good evening mga katuhag, mga co-crafters dito sa ating Crafty Harvest presents the Crafters Forum with Mommy Lee. Keep creating and keep crafting. Ayan ang ating, how do you call this? Slogan. Keep creating and keep crafting. So, for today's video, ang pag-uusapan po natin is ang mga challenges of selling handmade items. So, maraming kinakaharap ang mga sellers natin ng handmade, ano? Ano ba yung mga how do you call this? Mga challenges na kinakaharap ng ating mga sellers ng handmade. Actually, there are a lot of platforms where you can sell your handmade items like anyan na nga sa Black App, sa TikTok, dito sa Facebook groups, or you can make your own page dito sa Facebook, ano? And may mga marketplace din dito sa Facebook eh. Basta post lang ng post and tuloy lang tayo sa pagtitinda ng mga handmade items. Or yung iba naman, pag may kapital ka, alam mo, if you have the money, yung iba talaga kumukuha ng mga pwesto sa mga bazaars. Yun. So, aanhin natin yung mga challenges na ganyan, ano. So, meron din tayo mga sellers ng ng mga handmade. Ba't ako ba nag-on hand? ng mga handmade items sa different platforms, sa mga social media apps. Okay? There are so many ways that we can sell our handmade items. But the thing is, ano yung mga challenges na kaakibat doon? O, di ba? So, ayun. Magkakaroon tayo ng how do you call this? Mga guests today, hinihintay lang natin sila na magkaroon ng time. Medyo ano pa sila, medyo busy pa sila ngayon. But anyway, gusto ko kasi very consistent ako sa time, ano? Anong tawag doon? So, nag-announce ako kanina na 8 p.m. So, ayan, nag-live ako na 8 p.m. So, anyway, hihintayin natin sila before we put them on air. Ayun. And, ayun nga. So, ano ba yung mga challenges na kinakaharap ng mga sellers online? So, let's talk about the first one, ano. Ayan. Sellers of handmade items such as crocheted and knitted items often encounter a range of challenges that can affect their ability to succeed in the market. So, maraming challenges yan. Unang-una, ayun, number 1. 'Di ba ito yung market saturation. The popularity of handmade goods has led to a crowded market, making it difficult for sellers to stand out. So, ano bang pwede nating gawin diyan? Kasi since ang crochet is hello, Mommy Girly. Hi. Hinihintay kita mag-message, Mommy Girly, kahapon. Siguro pagod ka na. But anyway, let's continue. Hi po sa inyong lahat dyan. So, ayun nga. Number 1 challenge for sellers of handmade items is yung market saturation. Okay lang, Mami. Yung market saturation. So, itong market saturation, ano ba ibig sabihin nun? Kasi nga, since na nauuso na yung mga, lalo na sa crochet, di ba? Ang dami ng gumagawa, ang dami na nagtitinda, ang dami ng nagtitinda ng mga handmade items, ng mga crochet items. Minsan, pare-pareho na yung mga tinitinda natin. And, kumbaga, since handmade siya and pwede siyang matutunan kasi anybody can learn how to crochet, anybody can learn how to knit. So, pag natutunan yan, so, pwede ka na rin, pag may experience ka na, pwede na rin kahit sino, pwedeng magbenta. But the thing is,
how would you solve this kind of challenge? Ayun, paano mo haharapin yung challenge ito, yung market saturation? Siguro, mahaharap natin yung market saturation is number one, you must have your own style. Okay? You must have your own style na parang pag nakita yung gawa mo, ay, kay kunyari, oy, kay Mami Lian, gawa ni Mami Lian. Yun. Kaya nga ako medyo sa crochet, medyo nag-aano ako sa crochet kasi ang dami na nagko-crochet. So, I am concentrating na on my knitting content. Ngayon kasi, ang dami nang nagko-crochet, ang dami na rin nagko-content ng crochet, di ba? So, I was thinking na sabi ko, ang dami na nagko-crochet. So, I'm trying to, mag-content ng knitting tutorials and knitting videos. So, yun, pwede mong maano yun. Masolve yung challenge na yan, yung market saturation. Okay? Pwede po kayo mag-comment and papakita natin yung mga comment nyo na pwedeng i-display. Asan pa ba yun? Wait lang. Okay. Yan. Asan na ba yung This is the Crafters Forum with Mami Lee. Tips on selling handmade items, online and offline stores. And, i-edit ko pa pala to. Wait lang. I-edit natin yung, challenges pala to. Challenges of selling. Hindi ko na-edit. OMG. Challenges of selling handmade items, crochet or knit. Ito po yung pinag-uusapan natin. Pwede po kayong mag-share ng mag-share ng insights para meron naman tayong pag-uusapan. Okay. Hello, Mami Baboom! Shout out to you. Ayan. Hello, Annalisa Pumulaklakin. Yes po. Ayan. So, welcome to the Crafters Forum with Mami Lee. I'm your host, Mami Lee pa rin. Ang ating pong topic for today is challenges of selling handmade items. Ikaw, Miss Annalisa Pumulaklakin, I know you are a crocheter and you are selling your handmade crochet items, di ba? So, pwede ka mag-comment and i-share mo yung mga challenges na kinakaharap mo sa pagtitinda ng crochet items. So, ito nga yung number one, market saturation. Yung sa sobrang dami na nagtitinda, parang paano ka ba mag-stand out? So, yun. Paano ka mag-stand out? Yun nga, make unique designs na ikaw lang, nasa sayo lang makikita. Mas maganda kasi may unique design ka eh. Yung quality, you have to have a good quality. Ano pa ba? Unique design, good quality, and you can add more if you can comment. Thank you po sa 9 viewers. Aba, dumadami na yung natin. Viewers natin. This is simultaneously broadcasted dito sa ating Lisa Lee personal account and sa Crafty Hobbies Facebook page. Ayun. Nasaan na ba tayo? Okay, so yan yung market saturation. Sa sobrang dami na nagtitinda, hindi mo na alam kung anong ititinda mo. So dapat meron kang laging bagong design. Trendy ang design mo na alam mo magugustuhan ng lahat. Wait lang. Hindi lahat ng pagkakataon is makakabenta ka. So may mga time na magiging konti lang ang benta mo. Merong malakas, may hindi. So lang. So paano natin yun? Continue ka lang. Post lang, Di lang siguro ako nakadanas niyan, lahat siguro na actually, hindi lang mga crocheter, I think lahat ng sellers, lahat ng nagbi-business, yung mga small-time business, meron talagang, kinakaharap na ganyan. Minsan matumal talaga ang benta, kahit anong business naman eh. The thing is, paano mo ipopromote yung business mo?
Di ba? Paano mo ipopromote? Okay. So, let's go to number 2. Ay, mali. Ano ba yun? Number 1 pa lang pa yun. Wait lang mga katuhog. Okay. Hindi. Ayun. So, number 2, pricing and valuation. Yung sa pricing and valuation, yun nga yung pagpapresyo mo ng handmade items mo. Because many consumers are accustomed to mass-produced items. So, sanay na yung mga customers, yung mga tao sa mga mass-produced, machine-made items and may not appreciate the time and effort that goes into handmade products, leading to challenges in justifying higher prices. So, ayun nga, kasi nga dahil nga yung mga, how do you call this? Yung mga, yung mga customers natin, yung mga tao, sanay na sila sa, laging hinahanap nila kasi yung murang presyo. Kaya hindi natin masisisi din. Syempre sa hirap ng buhay ngayon sa Pinas, bibili ka ba ng ng mga mamahaling items? Kaya siguro ang pwede natin gawin diyan is you have to know, you have to anong tawag doon? To find your own market. Ayun. 'Di ba? Sa mga Facebook groups, ang nagkakaroon ng, lagi na lang nagtatanong, magkano po kaya pwedeng i-price ko dito? So, may kanya-kanya kasi tayo ng pricing So, paano ba mag-pricing? It really depends on the materials na ginamit mo, sa labor mo, kung gaano kabilis, gaano yung quality, yung skills mo kasi din ang binabayaran dyan. Diba? Kung naaalala nyo, yung dati kong live, meron sinabi si Mr. Renato Bokil, yung niya, how do you call this? Kung paano siya mag-pricing ng mga handmade items niya. Ang ginagawa niya is yung materials yung cost of materials plus labor. Like, kunyari sa isang item, kung ilang oras niya ginawa yon, yung minimum wage ang mo. So, ganun. 'Di ba? Kaya nga minsan, mahirap talagang mahirap makabenta ng mga handmade items na malalaking projects. Kasi, ilang oras mong gagawin yun, 'di ba? Pero, merong bumibili pa rin yan. Yung mga, number 1, mga nakaka-appreciate ng handmade items. Number 2, nakakaintindi kung ilang oras mo talaga ginugugol yan. Ayun. So, yun nga. Ayun. So, let's go to number 3. Yung number 3 natin is, okay, time management. That's number 3. Time management. Creating handmade item is time-intensive. Relative sa time yan. And balancing production with marketing, customer service, and administrative tasks can be overwhelming. So, ayun nga, ang mga handmade items, time-consuming kasi yan So, paano kung maraming merong gustong mag-order sa'yo and hindi ka ganun kabilis. So, paano mo mamamanage yung time nyo? Kasi minsan,
kunyari ako may okasyon, ano, for example, kunyari wedding. Di ba minsan yung mga handmade items, yung mga wedding souvenirs, birthday souvenirs, or any occasion, nagkakaroon kayo ng maraming orders, bulk orders. Siyempre, at least 50 pieces yan. O 50 pieces na ganyan, na keychain, pamimigay ko sa mga bisita ko. Paano kung, tapos may deadline? Siyempre, bago dumating yung okasyon, paano kung hindi mo kaya yung deadline? So, you will lose a customer. Pero, paano mo masasolve yung gano'n, yung pag biglang dumami yung order at mag-isa ka lang? Pwede, humanap ka ng marunong din mag-crochet. But, the thing is, ang problema doon, makakahanap ka ng ibang crocheter, pero iba yung quality ng gawa nila sa gawa mo. So, I think, pag ganon, you must monitor, kung maghahanap ka ng mga crocheters na kasama mo, you must make sure na pareho yung quality sa gawa mo. You must make sure na nagagawa mo yung, namomonitor mo yung quality ng ginagawa nila. I remember, ito i-share ko lang, I remember when I was in elementary, I have this neighbor nga, si Aling Sean. Hello, Aling Sean. Yung nagturo sa akin, hindi naman nagturo, basta na-encourage ako, nag-inspire sa akin na ipagpatuloy ko itong crocheting. Kung bakit din ako nahilig sa crochet and knitting dahil sa kanya. Kapitbahay ko siya eh. Meron siyang, nag-i-import siya ng yung mga bola na ini-export sa ibang bansa. I'm not sure Germany or basta somewhere in Europe na ginagawang somewhere in Europe. Basta sa ibang bansa. Ginagawang sipa daw, nilalagyan ng buhangin sa loob. Basta maliit na bola lang siya na crochet. Puro single crochet lang, tapos may pattern. Merong sinusunod na pattern, kung paano yung increase-decrease, tapos susukatin yung diameter. Yung circumference, pati lahat. Lahat ng, di ba, bola yan, yung crochet ball. Susukatin yan dito sa gilid, pati pag ganun. Basta sa lahat ng sulok, sinusukat. Kasi pag mali, tatastasin niya. Tapos, dapat pare-pareho ng sukat. Ayun. Dati nag-try ako nun eh. Tapos, bago pa lang ako nun. So, puro tastas. Si Aling Sean, puro tastas. Nakita ko, oh my gosh, sabi ko, puro reject yung gawa ko. But anyway, I was in elementary pa naman that time. Like, parang grade 5 and grade 6 ako nun eh. Gusto ko lang namang, subukan kung kaya ko. Pero anyway, so ayun nga. Hindi rin naman ako nagtagal kasi hindi naman ako magkagalingan mag-crochet noon. Elementary pa lang ako eh. Elementary pa lang tayo. Like and share. Coffee Hobbies by Lisa. So ayun nga yung time management, So kung maraming order sa iyo, paano mo yung time mo. So diskartehan na lang natin, kanya-kanyang diskarte. Okay. Tapos ito. So wait lang. Ito yung number 4. Yung resource sourcing. Ayan. Yung sourcing, obtaining high quality materials. Obtaining high quality materials at a reasonable cost can be difficult, particularly for unique or niche items. So pag mga special items, yung mga ganyan, lalo na handmade, mahirap siyang talagang makakuha ng reasonable cost. Kaya sana yung mga bumibili ng handmade, this is handmade. Hindi siya machine, hindi siya mass-produced. Kaya sana, intindihin niyo po yung presyo na ino-offer namin sa inyo. Kumbaga, wag niyo naman baratin yung mga crocheters and knitters
na nagbebenta, gusto lang naman kumita. Para maging tsaka yung mga crocheters na nagbebenta rin ng mura, iangat nyo naman yung dignidad nating mga crafters. Wag naman kayo magbebenta ng mga mura. Kung alam nyo naman sa sarili nyo, good quality and quality materials ang ginamit nyo. Don't, sa tawag doon? Don't lowball your yung lowballing ng prices. Maawa naman kayo sa ibang crocheters. Kaya minsan kasi, 'di ba, marami ako nakikita mga nagra-rant sa mga Facebook groups. Sinasabi na oy, pagawa naman ng ganito. Tapos pag sinabi mo yung presyo, ang mahal naman yan sa ganitong shopping app. Mura lang, kunyari 150 lang, 200 lang. Bakit sa'yo 500? Makita mo naman yung yung quality sa shopping app, hindi naman pareho sa'yo. Tapos, pag sinabi mo, sige, doon ka na doon ka na lang bumili sa shopping app. Ayaw naman. Ayaw naman niyang bumili. Gusto niya sa'yo bumili. Diba? So, paano mo yun? Wag kang bibigay. Wag kang bibigay. Stick to your price. Kasi alam mo, you have to know your value. Yung value ng crochet items mo. Kasi alam mo yun sa sarili mo di ba? Alam mo sa sarili mo. Kaya, wag kayong bibigay. Baka nang babluff lang yun. Paano ba natin sasagutin yun? Yung mga bagay, yung nambabarat. Paano natin sasagutin? Yung, samantalang dun sa shopping app na ganito, sa ganyan, sa ganito, mura lang, ba't sa'yo ang mahal? Paano natin sasagutin yan? Yun. Yeah, you have to know your worth. Ayun nga, paano natin sasagutin yun? Sabihin natin, una, hindi mo inaral yung skills na yan in one night. It took how many hours of watching tutorial videos? It took a lot of period of time, yung mahabang pasensya din bago mo nakuha yung quality na ibinibigay mo. Diba? So, pwede naman nating explain kasi handmade po yan Pwede naman, hindi po kasi siya mass produce. So, kaya, i-explain mo kung ilang oras mo ginagawa yan. So, pag hindi pa rin sila nag-agree sa presyo mo, sabihin mo na lang, ay, pasensya na po kasi po, hanap buhay po ito. Hindi po ito palibre-libre lang. Diba? So, you have to know your worth. Kaya, kung yung iba kasi, tsaka yung iba, diba, Mami Christina, yung iba, na di-disappoint or nagkakaroon sila ng, how can I say, nasasad sila na, uy, walang bumibili ng products ko. Diba? Kasi nga, wala daw bumibili kasi namamahalan. Tapos ang lagi nating masasabi is, you have to find your target market. Yung, pag nahanap mo na yung target market mo, at alam yung worth ng gawa mo, ayun. Marami na akong mga crocheters na nahanap yung target market nila. Kaya, sa'yo na nanonood, keep creating, keep crafting. Ayan. Keep creating, keep crafting. Mahahanap mo din yung target market mo. Gawa lang na gawa. Post lang ka lang ng post. Hanapin mo yan. Maaano mo din yan. Okay. Ayan, pwede na siguro tayong Ayan, pwede na tayong makisama sa ibang mga crocheters. And pag-usapan natin ang mga iba pang mga challenges ng mga sellers ng handmade goods. So, babalikan natin yung mga pinag-usapan natin kanina from 1 to 4.
at tatanungin natin sila kung ano ba tingin nila, yung mga experiences nila. And yung pa rin ang lagi natin kasama sa kabilang app, yung ating mga co-crocheters na masipag makisali sa ating balitaktakan eh. True, ang price pa naman ng yarn iba-iba. Ang price may time. Pat na tumata. Ay, correct me. Ayun, wag ma-discourage. Thank you for the word, Mami. Minsan kasi naglalag yung ano ko. Ayan, thank you for the word. Wag tayo ma-discourage. Tuloy lang, laban lang. Continue to, continue your journey in selling. Ayun, wag tayo ma-discourage. Ayan. Okay. Tayo ay habang tayo ay nagtutuhog. Yung mga struggles ng mga seller. Ikaw, nung nagsisimula ka, meron dito yung pricing. Yung pricing. Ano yung challenges mo sa mga pricing mo? Yung saan ka nahirapan, yung mga pagsubok ba sa pagtitinda? Yung una-una yung sa ginagawa mong items, tapos wala kang mapagbabasihan kasi bago ka pa lang. So, wala kang kalam-alam kung paano ka magpa-price nun. Tapos, kung ano lang yung nasa isip mo na ganung presyo, yun lang din yung, kumbaga, presyo na binibigay ko. Kumbaga, wala akong, base eh. Kasi nga, wala akong kalam-alam dati. Yun. Habang ako nagsisearch ng ng matagalan, may kinukompute pala. Yung ganun. Yung mga expenses, yung mga oras sa paggawa mo, yun pala dapat. Sorry. Diba? Hi, Ma'am Viva. Pero yung mga yung mga how do you call this, yung mga sa pag-pricing mo, no? Yung nangangapa ka pa. So, ano yung ginawa mo? Ano yung mga natutunan mo sa pagpa-pricing ng items mo? Ano yung natutunan mo? Siyempre, nag-search ka dyan. Eh. No. Diba? yung mga natutunan ko na dapat yung mga gawa mo wag ibenta sa baba. Oo. Kasi kumbaga hindi naman hindi naman machine yung gumagawa, tao din naman, handmade din naman. So walang mura sa crochet. Yun. Correct. Walang mura sa handmade. Oo, walang mura sa handmade pala. Yun. Hindi lang crochet pati knit. Basta handmade, walang mura. Oo. Aspect yun ng Kasi kumbaga oras yung pinaglaanan mo dun eh. Yung mga gamit din eh. Yun. Correct. Dami kayang Hello, Mami Babong. Gusto mo mag-get Mami Babong? You can join us and share your insights sa mga kung meron kayong dadagdag sa ating mga pinag-uusapan. Pwede po kayo mag-join sa amin. Ayan. So, ayun nga sa pricing. Ako actually dito, wala akong, yung gusto ko mag-try magbenta, wala akong maisip kung paano ko papapresyohan yung mga handmade items ko din. Pero, inano ko na lang. Kasi, ang una nang babarat yung mga anak ko. Yun nga, mamili. Ang una nang babarat yung mga anak ko. Tinatanong ko sa mga anak ko, kasi, sabi ko, ano tingin mo, magkano mo mabibili to? Kasi iniisip ko, kung ang target market ko is mga estudyante, katulad ng mga anak nga, elementary school, tsaka mga students, tinatanong ko yung mga anak ko, magkano to? Tingin mo, magkano to? Tapos sasabihin nila, gaganon sila. Minsan ang mura eh. Pero minsan naman, okay naman yung pricing na. Sabi ko, pwede na rin. Diba? May sinasabi si Mami Tina sa kabila. Ikaw na lang mapapamura sa hirap mag-explain kung bakit ganun ang price mo. Yes, mapapamura sa hirap mo mag-explain. Paano kaya ina-explain yun talaga sa mga tao, na pag sila, ang mahal naman yan. Ay, may na-encounter ako, Mami Lee, dati. Kasi may nagpagawa nga ng kumbaga yung pangmalakasan dati sa akin, yung mga terno set. Sabi niya, magkano po?
yun nga, binigay ko yung sa kanya yung presyo. Yung ganun. Sabi ba, ba't ganito? Ayun, kumbaga, sinend ko sa kanya yung mga total, kung paano kino-compute yung mga, yung presyo nga, ng crochet. Kung bakit naging ganun. Ito pala, ganyan-ganyan. Sabi niya man niya, edi go. Ganyan naman pala yung ano mo, yung basihan mo. Ayun, meron naman ganun yung customer. Yun. That's good, ano? At least, kumbaga, meron kang parang ipapamukha, no? Hindi naman ipapakita sa kanya, ganito presyuhan yan sa merkado. Sa market. Oo, yun. Di ba? Para, alam mo, actually, kung tutuusin, di ba, yung mga designer, crochet, yung mga designer, nag-aano na rin sila paunti-unti ng mga crochet items like bucket hat or something, di ba? Ang mahal ng like $1,000 equivalent, isang bucket hat. Yung mga, di ba? Yung isang simple vest na, di ba magkano yung, nakita mo yung post ni Mami Ga? Oo nga. Yung cardigan. Yung cardigan. Oo, yung cardigan. Ay, ito yung cardigan ko, half na siya, half. Wow. Yung cardigan, di ba? Yung hexagon cardigan, ano yun? Magkano yun? $160? Yata? Di ba? Mahal nga. So, nasa 8,000, ay sabi nga ni Mami Ga, nasa 12,000 pesos daw equivalent eh. Sabi ni Mami Ga, yung cardigan na sinabi niya. Mantakin mo yung cardigan, ano? Ang super, yung ganitong kamahal-mahal. Pero kayang-kaya naman gawin ng mga crocheter yan. So, sana, no, makakita rin tayo na, kumbaga, wag naman sana tayong barating ng mga nagpapagawa. Pwede naman sila sila gumawa. Oo, pwede. Bentahan na lang natin ng yarn. Yarn at hook. Yarn at hook. Grabe. Bentahan na lang kita ng yarn. Meron na, may kukwento lang ako. Yung nabasa ko sa Blue App din na isang post about, actually, applicable siya sa mga handmade, actually, originally, na ano ko siya, na nakita ko siya sa isang parang drawing, nagdo-drawing na gano'n. Yung binabarat siya ng ang mahal naman ng pa-commission ng parang portrait na drawing, pencil drawing, parang gano'n. Tapos doon sa explanation niya, sabi, kasi nga, hindi ko naman nakuha. Yung skills na yan, almost half of my life, inaral ko. Diba? Kumbaga, hindi ka naman isang gabi lang matututo ng skills na yan. Although anybody can learn that skills, but it will take time for you to master the skill. Diba? Tama. Hindi naman sa isang snap ganun kaagad. Diba? Tapos meron pang isa na madali lang naman yan O sige, kung gusto mo, ikaw na lang gumawa, madali lang pala eh. Ay, hindi ako marunong. Gusto ko nga gawan to ng content, wala lang ako. Inaano ko magtagalog yung dalawa eh. Hindi ko maano magtagalog. Nahihirapan. Yung dalawa, pwede magtagalog, pero short phrases lang. Kaya hindi ko sila mautusan magtagalog ng mahabang dialogue. Pero siguro mag-twing-twing dialogue na lang. But anyway, ang doon, sabi ng isa, paggawa naman na ginto. Ay, ang mahal naman. Eh, di ba madali lang yan? Sige, kung gusto mo, ikaw na lang gumawa. Sabi niya, ay, hindi ako marunong eh. Sabi niya, sabi mo kasi madali lang eh. Sabi niya, paano ba matuto niyan? Manood ka ng tutorial sa YouTube. Ganon. Ay, ang dami kong papanoorin yung tutorial, turuan mo na lang ako. Sige, tuturuan kita. Pero may bayad din yung tuturo ko sa'yo. O, di ba? O, magkano naman ang bayad sa pagtuturo? O, edi, pwede nang let's say, 300 per hour. O, di ba? o, sabi, ay, ang mahal naman. Di ba, yung imbis na yung binibili niya, para malaman din niya kung magkano ang worth ng binibili niyang item na hindi kagad ganun. Na matututunan yung skill. Di ba? Hello, Juliet! Andito kami sa kabila. You can... Jill, mag-join ka naman minsan para makadaupang palad ka namin.
Oo nga. Mag-crochet ka lang dyan, Sai. Baka check the yellow basket. May yellow basket ka ba? Meron. Oh, check the yellow basket, guys. Okay. Ayun. Habang samahan nyo kami dito ni Sailan sa merong yellow basket kasi para naman makapag-crochet si Sai. Ayan. Merong comment si Mami Christina. Ayan, nakakainis marinig. Yung sasabihan ka na madali lang naman yan sa harap. Hagisan ng yarns, tas isaksak mo yung huksa. Kaso nakakahinayang yung yarn. Mami Christina, huwag ka Mami Christina, mag-ingat-ingat ka sa comment mo. Mami Christina, baka matanggal tayo sa live. Bawal po yung ganyan. Mo na lang, Mami Christina, yung mga comment mo pag naiinis ka po, medyo, anong tawag doon? Huwag masyadong brutal. although alam ko yung gigil at inis mo, Mami Tina, pero wag mo kasi alam ko bawal yung mga ganun eh. Ang sarap ganyan. Yung mga ganun baka mawala tayo. Mawala tayo sa live kasi yan eh. Nasa community standards yung mga ganung comment. Oo, medyo hinay-hinay po tayo sa pagko-comment, Mami. Kasi si Mami Tina pag naiinis, grabe yung comment niya, yung gaganituhin, o medyo baka maban tayo dito sa live. Sabihin mo na lang, naiinis ka, yung inis na inis ka, gano'n. Pwede naman siguro sabihin na naiinis tayo. Di ba? Ay, Diyos ko. Ano kaya yung ayan. Yun yung nakakainis nga, yung maririnig ka, sasabihan ka na madali lang naman yan, di ba? O eto na lang yung yarn, tsaka yung ikaw gumawa. Hindi naman siya marunong ka ba mag-crochet? O hindi ka pala marunong mag-crochet eh. Hindi ka pala marunong mag-crochet, hindi mo naintindihan yung kung paano mag-press. Kaya marami sa atin, usually, di ba kunyari, yung mga crocheters din ang nagsusuportahan sa isa't isa. Oo. Di ba? Oo. Kunyari ako, hindi ako masyado sa mga amigurumis, more on, ang gawa ko is wearables, or may certain di ba? Tapos, kunyari, ikaw naman, Sailan, ang yung mga amigurumi keychain. So, hindi ko rin kaya yon. So, pwedeng, gusto ko nung product mo, bibili ko sa'yo. Kahit ako crocheter, bibili ako sa'yo, di ba? Usually, ganun eh. Kaya, sabi ni Mami Christina, kaya di ako pwede mag-commission. Si Mami Tina, nakita ko yung mga albums niya and sinishare niya. Sailan, mag-share ka naman doon sa ating group na The Crafters Forum. I-share mo yung sa page mo, i-share mo doon sa group para nakikita din nila yung mga 100 minions mo, 100 yung mushroom, di ba? Yung mga ganon. Minsan, ko nga, hanapin ko minsan, i-share ko sa group. Mag-share kayo sa group natin para nakikita nila yung mga gawa nyo. Sige po. Mag-share lang kayo na mag-share. Malay yung makakuha kayo ng din. Pero natutuwa ako nadadagdagan kahit pa paano yung ating yung ating mga chorba, yung ating mga members, di ba? Kaya naman ako inano kasi sa akin ng Blue Up yan. Sinadya sa akin ng Blue Up for me to, yung page ko, gawa daw ako ng group para maano ko yung community. Sabi ko, ang dami-dami ko nang sinasabi. Nagawa pa ako ng sarili kong group. Pero parang, din siya. Pero sa bagay, maganda din, di ba? Parang you have your own community. So, kung may sumali, di okay. Pag wala naman. Basta yung group of friends ko sa Blue Up, at least, di ba? Kung pag may gusto akong i-share, i-share ko lang doon. Saka pwede tayo mag-share ng mga, kunyari, may mga tanong-tanong tayo sa isa't isa, di pwede tayo Nagkakainganyo nga eh, kasi panay-scroll ko, si Jam yung nakikita ko. Di ba? Si Jam, masipag si Jam. Masipag si Jam. Asa kaya si Jam ngayon? Si Jam ang gusto ko rin eh. Asa yung mga ba't wala na yung mga seller dyan? Saan kaya yung iba? Asa kaya yung iba?
Ayun, tapos ito merong ano yung the next one is yung time management. Siyempre, alam naman natin na yung creating handmade items, kailangan gugugulin mo ng oras. Oo. And ibabalansin mo Mhm. yung produksyon sa ano. Pero mga kaibigan, alam nyo ba? Ayan. Ito, Sai. Apo. Sa isang araw, asan yung sample mo na amigurumi? Meron ka dyan? Ay, ito kay May ma'am. sample ka? Ito kay ma'am. Ayan. Oh, yun. Oh. Mm. Sa isang araw, ilan ang nagagawa mong ganyan? 30 pieces mahigit. Oh, 30 pieces. Pagpalagay natin 30 to 35 pieces sa isang araw. Wow. O, di ba? Parang makina din. Yung ano ni Sai. So, 35. Hindi ko, alam mo ba, gumawa ako ng ganyan. Yung mga tulip lang. Yung mga tulip heads. Diba? Nagawa ko isang araw parang ano lang. Parang 5 lang. 5 lang yata yung nagawa ko niyan. Tulip pa yun ha, yung ano lang ha, simpleng diretsong parang ano, di ba? Oh. Ayun si Sai. Eto May sabi ni Kate Moyamoy, wow, ang bilis. Ganyan kabilis si Sayla, no, di ba? Daig tayo. 30 pieces in one day. Kita nyo kalaki, gaano kalaki yung yung keychain na yun ha. May pa yun ha, may bunny ears. Oh, di ba? Grabe ka. Ano yung sabi ni Mami? Oo, tapos mag-set ng standard pricing. Total, puro seller naman member mo. Oo nga, no, Mi. Parang yung may community. Pero depende kasi sa market nila, Mi. Kaya hindi ko rin madidiktahan yung price ng mga seller. At saka iba-iba po sila iba-iba sila ng materials na gamit. Iba-iba ng supplier na materials, iba-iba ng location. Yun. Sabi ni Mami Tina, baka naman may extra galamay ka dyan, di mo lang pinapakita. Alam mo, Mami Tina, yun ang lagi namin sinasabi kay Sailan. Si Sailan po. Yun ang lagi namin sinasabi kay Sailan na, Sailan, wala ba yung kamay mo? O, diba? Ang dami. Ano pa yan, ha? Tapos minsan mga ilang araw siyang hindi nagla-live or hindi nagpaparamdam. Tapos pag nag-live siya dito sa Black App, ayun, ipapakita niya yung or mag-a-upload siya, papakita niya yung mga ginagawa niyang Ang dami yung higa niya puno-puno ng mga amis na keychain. 3 lang na amigurumi kaya ko tapusin in one day. Ang hirap ng may toddler. Hello, Mami Kate Moyamoy. Kate Moyamoy, alam, kung nakakapag-live ka sa Black App, invite kita. Yung mga struggles naman ng nanay na crocheter. Dapat kasi dapat nung Mother's Day ko inaniyan. Kaya lang, nung mga panahon ng Mother's Day, yung katawan ko is hindi maganda. Kaya 2 weeks akong hindi nag-live nun eh. Kasi masama pakiramdam ko. Oo, dumadating talaga sa buhay yun. Mami Kate Moyamoy, you can PM kung pwede ka mag-live and join me. Yung mga gusto kong makausap yung mga toddlers, yung mga struggles ng crocheter na ma'am, yung gusto mong makabenta pero hindi ka makagawa, yung mga gano'n, di ba? Eto, detailed po ang amis mo. Maganda. Sa ilang pakita mo yung mga amis mo? May mga sample ka dyan? Meron ko sample dito, pero puro mushroom pa naman, Mami. Wala pang mata. Okay lang, pakita mo lang yung mga sample na 30 pieces, 30 plus in one day. Ito lang naman. Teka. Sa sukat, kasi dito ko nilalagay eh. Ito nilalagay yung mga gawa ko. Ipakita mo pa kahit isa-isa. Ito. Kahit ito lang muna yung katawan niyo. So, wala pang ice. Ice ito. Grabe, 30 pieces na ganyan. OMG. Actually, diba? Ang dami. 40 na to eh. Okay lang. 40 na yan ha. OMG. O, diba? Grabe siya. Grabe yung ni Sai. Sige po, will PM you, Kerry, makapag-live. Yes. And
May mga mommies din ako na kasama. Sino pa ba? Si Mami RSJ. Sino pa ba yung may mga tagger na ano? Na Mami Z. pwedeng imbitahan Yan si Mami natin. Z. Si Mami Z. 10 years na po siya sa pagko-crochet. Opo. So, ano mo nga, ilang taon ka na nagko-crochet? 2 years na po. Kaka 2 years years. lang last December. Yun. Kaka 2 years lang. Pero actually, I think yung 2 years na yon kasi nagdire-diretso si Miss Sailan. Si Sailan po ay still single, but not single but taken. Di ba? Kasi pag single, ibig sabihin, not yet married. Pero taken na po siya. Yun. Ibig sabihin. Ayun, si Miss Sailan po ay single, pero taken. Ayun. Ay, kasi si Miss Sailan is 2 years na nagko-crochet. But I think with Sailan, 2 years, yung pagko-crochet niya is dire-diretso. Diba? Oo. Kasi nga nung pandemic na uso, hanggang dumire-diretso, hanggang sa nakakuha siya ng tao na pagbabak sa kanya ng items, kaya nagdire-diretso siya. So siguro yung araw-araw niya ng pagko-crochet, na ano niya yun na na-practice niya yung skill. Pag nakikita niya sa parang nagamay ko na yung kaya mag-crochet ka lang yan para makita nila yan. Aalisin ko kung ano. Mag-crochet ka lang, pakita mo kung paano ka nagko-crochet. Minsan nga pag nagla-live kami dito sa Black Up, check the yellow basket, guys. Sa mga nandyan, tap the screen and like, ayan. Ganun-ganun lang si Sailan, no? Diba? Grabe. Ako, yung time management ko, ang ano ko naman dahil may mga anak akong alagain, tsaka sa akin lahat ng ano dito, pag simula ng pagising sa umaga, magluto ng almusal, maglinis ng bahay, ang hirap din i-manage, tapos nag-iisip ka na i-content, chuba-chuba, ayun. Kaya minsan, ang nagagawa ko na lang, yung hindi ako pag gusto ko lang mag-crochet or mag-crafting, nang hindi ako nag-iisip, I just, bini na lang. Yan, magbili na lang ako. Kasi ayoko na mag-isip eh. Pag napapagod ako mag-isip, gano'n na lang. May comment ulit. Wait lang. Dumaan si Ma'am Busy. Basic na lang sa'yo talaga. Oo. Basic na lang talaga kay Sailan mo. So, anong tawag dito? Kapag bibili sa'yo, namamahal. Si Jason yan, ano? So, ayun. Ano ba? Sa time management, dito tayo sa sourcing of resource sourcing. Yung mga resources mo na like yung yarn, ganun. Sinasabi dyan, obtaining high quality materials at reasonable cost can be difficult, particularly for unique or niche items. Ayun nga. Anong ginagamit mo pala dyan, Sai, na yarn? Milk cotton, 4-ply. Milk cotton 4-ply? MC. Milk cotton. Yung black label? Yun. Yarn over, yarn under? Dati, di ba yarn over? Pero ngayon wala na. Nagamay ko na yung yarn under. Uy! Nag-yarn under ka na rin. Kita mo naman yan, Oo. Wait lang. Diba? Yan. Taas mo ng konti yung kamay mo para makita nila kung paano ka, walang tinginan. Diba? Walang tinginan si Sai. Nag-crochet lang, walang tinginan. Resource, so kung magkano ba yung ganyan? Yung 24 pesos ba yun? Oo, 24 pesos mamili. Yung isang bawat yarn. Oo. Maganda yung Pero nasubukan mo na ba? Hindi ba yung naghihimulmol? Or ginagamitan mo ng heat gun? Actually, naghihimulmol talaga mamili. Kaso nga, wala akong yung heat gun na. Yun. Wala kang heat gun? Wala akong heat gun. Ayaw mong bumili? Parang na kasi yun eh. Parang time consuming na pag ginagamit ko pa ng heat gun. Kasi isang bagsakan lang din naman eh. Doon lang sa sa farm eh. Kung baka kakamayin lang din naman ng mga bumibili doon.
So, di maiwasan na mahimol-mol ulit yun. Sa bagay. Pero maganda rin. Pero alam mo, kasi meron akong tinry na mga hinitgan ko eh. Yung crochet beads. Maganda siya. Hindi siya kagad maghihimol-mol pag ginamitan mo ng heat gun. Kaya magpabuto na kayo. Meron ka bang heat gun dyan sa yellow basket? Come on! Naku, wala. Ay, wala. Yun lang. Sayang. O, diba? Wala. Hindi, pero kung may ano ka dyan, may sana. Hindi, pero sa bagay, it works naman for your, sa binabaksakan mo sa mga nagtitinda. Ayun nga, paano yung mga resort, at least ngayon, alam nyo ba dati, speaking of resources, katulad ng mga yarns, dati nung hindi pa ganun kauso ang crocheting ay yung mga yarns, ang hirap maghanap ng affordable yarns. Ay, oo. Ang inaano lang natin, yung mga available yarns sa Pinas. If imported naman, super mahal. So, ayun. Hanggang sa merong, dahil nga globally connected na tayo sa ibang bansa, and ayun nga, meron etong shopping app sa China by Jack Ma, di ba? Hindi natin pwedeng banggitin. si Ali, yon, alam niyo na. Yung baba. Yon, dahil kay Ali na nasa baba, ano yon, nagkaroon tuloy ng chance yung mga yarn sellers na makapag-outsource sa ibang bansa from China, yung mga affordable yarns nga, so as in super mura. Kaya nauso ang mga 4-ply milk cotton, 5-ply milk cotton, at ibang-iba pang yarns from that country, di ba? Kaya hindi nyo alam, unti-unting sinasakop na tayo. Sinasakop no? Hindi kasi, actually, it's not territorially, in territorial aspect, hindi. Pero yung market, hindi mo na yung market is nasasakop na tayo as their market. Di ba? Oo, totoo. Kasi, kahit, alam mo ba, kahit dito rin sa Korea, unti-unti na nilang nasasakop. Di ba yung yung nauso yung mga knitting machine, yung Temu app, din yun eh. Yung Temu na yan, na din yan, meron yan din dito, nag-a-appear din. Dito sa Korea, yung mga murang items. So, mga galing, din, the same country. So, ayun nga. Bumaba, ang balita ko, bumaba daw ang stocks ng mga shopping websites dito sa Korea because of that app na galing tapos ang dami-dami kasi nga super duper cheap pag tinignan mo sa shopping app ng Korea parang i-compare mo is like 70% lower. So saan ka di ba? Kaya kanina nga nagtitemo ako mamili. Wow, mura pala dito. Tapos pag first user ka pa, naka-free shipping ka pa eh. Yun. Kaya nga, yun ang Pero paano kaya yun? But anyway, ayun nga, kasi nga sa yan sa mga rules, sa sa postal, basta iba-ibang bansa. Speaking of, may parcel nga ako doon, no? Hindi ko pa nabuksan, nakalimutan ko na. Nilagay ko lang dyan sa harap. Ayun. Hi guys, check the yellow basket, yung mga nanonood dyan. So, ayun, sana tayo. Yan, sa sourcing, yung sa mga resources natin. Si Mami C, dumaan lang. Dapat pala pinaakyat ko muna si Mami C, Naku, dumaan nga kanina, tapos in-invite ko, nawala na. Ayaw niya siguro magsalita na naman ni Mami C. O, diba? Ayun na niyo yung magsalita. Nag-comment dito, lipat tayo dito, Kate. Hi, Kate. Kate, pwede ba siya Pwede ka ba mag-up? Tingnan mo kung pwede siya mag-up and mag-on cam. Para sa next na kasali siya. Sourcing, ito. So, sa susunod, next topic is, ano ba ito? Ito.
Marketing and branding. Hi, Kate. Lemonade Crafts. Sige, mamaya kita yaan, ha? So, yung marketing and branding. So, isa sa mga challenge dito is yung marketing and branding. Effective marketing strategies are very important. And many handmade sellers lack expertise in areas like digital marketing and social media promotion. Patulog na si baby. Ayun, may baby siya. Sige, okay lang yan. Makinig ka lang. So, ayun nga. Ayan, yung marketing and branding. One of the challenges is paano mo i-market yung yung items mo. Ikaw, Sai, nung hindi mo pa nahahanap si Mami Z, para baksakan mo ng mga items mo. Una kasi, anong ginawa mo? Nung hindi ko pa nakilala si Mami Z, hindi pa ako todo gumagawa ng amin nun. Kumbaga, doon ako sa wearables. Doon una kong minamarket. Yung the way na pag... Saan mo minamarket? Nagpo-post ako sa Blow Up. Dapat, maganda yung picture na ipopost ko para, kumbaga naaakit sila na gusto magpagawa kasi maganda nga yung terno ng crochet top, crochet skirt or short, bayan, yun. Tapos, una, yung combination ng kulay ng mga yarn, di ba? Kasi yan nagbibigay kumbaga na-attract yung gustong magpagawa. Kasi nga, maganda yung combination ng kulay ng yarn na imi-mix mo dun sa mga top or skirt. Bayan. Kaya nga. So, it's all about yung color combination, style, para maka-attract ka ng customers. Oo. And post lang ng post. Tingin mo, saan ka nakakuha ng ng mga customers? Sa Blue App? Sa Blue Up lang talaga mamili. Kasi una, sabi ko, itatry ko nga ito. Nag-post ako sa Blue Up ng isang isang top, yung sa akin muna. Yung ginawa ko, yung sa akin. Butterfly top yung nauna. Yun. Tapos yun nga, tuloy-tuloy na may nagpapagawa. Siniship ko pa from Cebu. Minsan umaabot ng Manila. Yung alam mo yun? Yung pinakamalayo is yung talaga, from Davao ba ata yun? From Davao? Oo. May nagpagawa din. Tapos yun nga, tuloy-tuloy. At yung gusto ko na mayroong nagpagawa sa akin, yung butterfly top nga na inspired dun kay Liver Sosa na sinuot niya. Oo. Yun, may nagpagawa sa akin. Pero wala akong nahanap na pattern dun. Kumbaga nag-explore lang. Opo, nifrenehan ko lang pero di ko pa rin sinulat. Frenehan ko lang. Kaya sabi niya, ang galing parang kuha talaga eh. Kuha yung iba nga lang yung combination ng kulay. Yan na. Kaya nga. Actually, yung butterfly top, yung interno, di ba? Magkagulo-gulo sila dyan eh. But the thing is, ayun nga. Siguro, anybody can copy a design. Lalo na pag alam mo yung isang tingin mo pa lang, alam mo nang gamitin. Oo. Isang tingin lang, alam mo na. Oo. Kaya nga, kung gusto mo siguro, kung gagawa ka ng isang bagay or design na ayaw mong ma-copy, ipa-patent mo. Kasi all crocheters are skillful na rin na alam nila kung paano gawin yan. Oo. Isang tingin mo lang ng stitch eh. Alam mo na kung paano gawin eh. Lalo kung matagal ka na nagko-crochet. Diba? Alam mo yung pasikot na stitches nun. Ito pala, ganyan. Oo. Pero, minsan meron akong may mga nakikita ko na, parang hindi mo masyadong ma-figure out kung paano ginawa. Pero may paraan hanapin kung paano yung stitch na yun. Mag-search ka lang. Yung picturean mo, tapos i-search mo yung pattern. Makikita mo yung stitch. Lalabas agad. Yung, ito, sabi ni Kate,
yung owner po kasi ng pattern, nagalit dun sa nag-freehand nun. I know that issue before. Oo, diba? Yun pala yun. Oo, nagalit kasi, kasi tinrihan niya, tapos ano, yun. Tapos, ano para yun, kasi nga binibenta nila yung yung design. Oo, yung dapat kasi nag-disclaimer, dapat siguro nag-ano na sila na no copy, dapat nung nirelease nila yung design na yun, no copying. If you want to make your own please tag us as inspiration. Kumbaga, give credit to where it's due. Parang gano'n. Oo. Yun yung dapat. Pero kasi sa world of crochet and knit, hindi mo maiwasan yun. Kasi nga, pag crocheter or knitter ka na, isang tingin mo lang, ay kaya mong i-freehand eh. Kaya hindi mo maiwasan. Kung gusto mo pwede, anong tawag doon? Gumawa ka ng kakaibang stitch na secret lang, na alam mong hindi masyadong common. Oo. Kasi minsan, yung mga crochet na lang naman na pinagsasama-sama lang naman yung mga existing stitches na di ba? Gumawa ka, kung ayaw mo na may makakopya ng design mo, gumawa ka ng sarili mong stitch. Ganun. Tama. Pero hindi maiwasan yan. Or gumawa ka, or maghanap ka ng stitch na hindi masyadong common. Di ba? Yung naman kasi, yung design isang tingin mo pa lang, alam mo na yung Kaya hindi mo rin kasi masisisi yung mga Lalo na, maganda yung color combination, mo na lang. Or di kaya naman, kung gusto mong gumaya ng design, wag mo na lang masyadong ipanglandakan para hindi ka mapansin nung may-ari ng design. Kung yung may-ari ng design, yung mga nasa labas, alam naman natin yung mga Pinoy yung mga talented na gaya-gaya. Oo. Alam mo, kahit naman sa sa ibang bansa, nagkakaroon din naman sila mga issue na ganyan sa design, sa pattern. Ang alam ko kasi sa ibang bansa, okay lang na gayahin or gamitin. Basta i-credit naman sila na, kumbaga, i-tag sila na, this was inspired by this person, chorba, di ba? Credits to the owner kung kamo. So, give credit to where it's due para sa amin ka. Kaya yan. Aba, nag-solo. Asin tayo lang talaga. Ayaw magsidating ng mga dapat dumating dito, ha? Wala. Umiwas Samantalang nung isang araw, alam mo nung isang araw full pack tayo, no? Parang punong-puno, di ba? May extra pa dun, dalawa sa baba, si Puyen at si Mami Babo. Wala silang, di ba? Ang dami-dami natin ngayon wala. Ganyan, umiwas talaga Yeah, alam mo yun. Di bale. Hindi naman to era. Kasi bukas, meron akong special guest bukas kaya sa ako sa Blue Up. Hindi ako sige, Mami. Tapos, ano ba yun? Sana tayo. Ayun, yung scalability. So, isa pa rin sa mga challenges na inaano ng sellers is yung scalability. Scaling up production while maintaining quality and uniqueness is a significant challenge. Ayun nga, yung scalability, ibig sabihin, hindi mo siya mapoproduce ng madalian, kaya yung magagawa mo lang, katulad nung may limit siya. Kasi nga handmade, may limit talaga yung paggawa, may limit yung production, katulad ng kay Silent, 30 amigurumis lang ang kaya niya, di ba? Pero na yun? Kumbaga sa mabilis na talaga yun, di ba? Mabilis na yun Ano yung pinakamaraming order na natanggap mo? Actually, yun nga, Mami Lee, yung 100 pieces lang na na mga amigurumi kitchen. Pero nung one time na challenge ko yung sarili ko na try ko mag-extend pa ng na quantity more than 100.
Yung first time ko na-achieve yung 150 pieces in 1 week. 150 pieces na ganun kalaki yung amigurumi mismo in 1 week. Parang hindi pa ganito, parang maliit pa. Mas maliit pa nito. Yun. Pero same lang naman ng pattern, di ba? Oo, same lang ng pattern. Yun. Pareho lang yun, ang time of production. Ang ano lang kasi, yung tension. Yung tension. Kasi yung ami dati, maliliit eh. Mas maliit pa dito eh. Kumbaga, mabilis din yung paggawa ko. Yun. Tapos yung ilan lang yung mga stitches. Yun nga. Meron. Ito, may sinasabi. Ay, Kate, ngayon ko lang babasahin yung mo. Kinder po ako natuto tapos nag-stop kasi sinunog ng father ko yung gamit ni mother sa crochet. Then nagka-project kami ng elementary ng crochet items, gamit, plastic, pati ng OJT ko kasama ang crochet sa need namin trabahuhin. And yung pandemic lang ako, nag-push uli since walang magawa. So, ilang taon ka na ba, Kate? Ilang taon na kaya siya? May baby na siya. Parang baby face dun sa Parang baby face na. Hello, 7LM. Umabot pa, goodie. Yes, ang itinatalakay po natin ngayon. Welcome to the Crafters Forum with Mommy Lee. Featuring our guest for today, si Miss Sailan Narag. Wala yung ibang mga crocheters eh. Challenges of selling handmade items. Ang crochet and knit ang ating topic for today. O di ba sa nakakaisang oras tayo, OMG. Diba? Oo, mabilis Di ba ang bilis? Mabilis. Mag-crochet ka na. Baka sabihin, baka nakakaabala ako sa pagko-crochet mo. Ito si Lemonade. Ito si Kate. 25 pa. 25 years old? Bata pa. Si Silo nagsabing bata, ikaw din bata ka pa. Oo nga, bata pa. Ilan taong ka na ba, Sai? Ay nako, mag-28 na ngayong June 1. Ang tanda na. Bata pa kayo. My gosh. Bata pa kayo, parang mga anak ko lang kayo eh. Diba? O, parang mga anak ko na kayo pag mga 28, 30. Kasi I'm 47 eh. So, ayun. Ayan, yung scalability ng ating gawa. Mga struggles na pwede nating harapin sa pag-sell ng handmade items. Yung scalability kasi, ayun nga po, sa time, sa production, tapos minsan yung kapag, tawag doon, yung kinulang ka ng yarn. Di ba? Tapos wala kang ma-order, na sold out, o di ba? Paano na? Ang daming umiiyak. Yung iba naghahanap ng sa ibang store. Oo, di ba? Yung kunyari, ang dami kong nakikitang post sa social media, sa mga group, sabi niya, sino po may black yarn? Need ko kung pwede, same day delivery kasi naubusan or sold out, di ba? Yun ang pag naubusan ka na yan. Kaya dapat laging may pasobra. Di ba? Kumbaga kahit di kailangan, order lang ng order. Oo. Natatandaan ka na ba daw sa age mo, Sailan? Paano pa kami ni Mami Tina? Huwag mo sabihin, matanda na ako, tapos ilang taon ko na? 28. Ay, Diyos ko na. Paano pa kami ni Mami Tina? Di ba? 47, 48. OMG. Paano pa si Mami Babu? Oo nga, si Mami Babu. Oo, di ba? Mga mommies dito sa Black App. Okay. So, ayun, balik tayo sa topic natin. Yun pag naubusan ka ng yarn, di ba? Was there ever a time na naubusan ka ng yarn, Sailan? Or never? Opo, Mami Lee, naubusan din ako nung hindi ko naisipan na mag-stock lang dati. Kasi yung pamalakasan kasi yung yellow yarn. Tapos time na yon, may pinapagawa sa akin si Mami Z, yung B. Kaso nga, naubos yung yellow, yung gamit ko light yellow.
Pero paano siya, medyo pangit tingnan kasi iba yung pagkakulay ng yellow eh. Light lang siya eh. Kaya no choice ako, ginamit ko na lang yung light yellow. So, okay lang din na ba yun na medyo nabago yung kulay? Medyo hindi siya okay kasi nga, kumbaga hindi masyadong nakaka-attract yung kulay kasi hindi makintab. Hindi matingkad. Matingkad, oo. Yun. Hindi matingkad yung kulay. So, yun minsan pag naubusan ka ng yarns, mag-aano ka lang kung ano yun nandyan. Kasi nga, kung meron kang deadline, especially if you have deadline sa mga ganyan. Kaya nga yung style ko ngayon, parang araw-araw mag-check out ng yarn, pero hindi direct sa akin. Parang hindi direct sa'yo? Pero kasi, kumbaga strategy to eh. Kailangan ka, crochet tayo, bilit tayo ng yarn, tawag nito, parang isahang bili ng yarn papunta sa atin, pero yung shipping fee ang mahal-mahal. Pero yung style ko ngayon, iniipon ko muna sa kapatid ko, tapos isahang padala na lahat. Yung kapatid mo, nasaan yung kapatid mo? Nasa Caloocan, yun. Okay. I see. So, bali, umu-order ka, pinapadeliver mo yung sa kapatid mo na nasa Caloocan, tapos paano from Caloocan to sa'yo, to Leyte, paano? Pinapadala niya lahat. Sabi ko, padala mo na sa akin, check out ko na yan lahat. Isang padala na yun. Isang padala na. I see. Yun. Bali, nag-check out ka, sa Caloocan mo muna pinapadala? Oo, kasi yun eh, naka-free shipping na yun eh. Free shipping kasi may dinero. Oo. Kasi pag direct dito sa lugar, sa Visayas, yung shipping fee aabot ng 125 to 130. Pesos? Oo, pesos. Oo. Namahalan ka pa doon Oo, mahal kaya. Lalo na pag madami yung order mo mamili, hindi talaga 125 yung SF, aabot na ng 200 pesos or 300 pesos. Kaya nga, kasi ang dami-dami ng yarn na in-order mo. Pag lalo na sa TikTok. Pero paano kapag, kunyari from Caloocan, papadala sa'yo, magkano lahat yun? 130 lahat. 130 lahat yun. Kasi, ito mamili. Kasi, di ba, yung yarn, 50 grams. 50 grams. Kung iisahan lahat, aabutin ng 1,000 grams, edi 1 kilo na yun. Kumbaga, yung kilo na ilalagay mo dun, iba quantity, isa, tapos yung kilo nga, 1 kilogram. Yung pag-check out ko, aabutin lang 125 yung SF. Kasi 1 kilo lang. Pag 2 kilo, 3 kilo, edi mas mahal yung SF. Yun, mapapataas. Kaya nga, kinompute ko yung 1 kilo, ilang yarn yung dapat. Nasa 1 kilo na pwede ipadala dito. Para 1 kilo lang talaga siya. So parang 1 kilo ang order mo ba yun? Yun nga. Anyway, pero yan, madiskarte para, sa bagay kasi, ang doon yung parang pagbibili ka ng bibili ka ng iba-ibang items, kung iba-iba yung store na binibilhan mo. Iba-iba. Kung makakahanap ako ng mas mura, doon ako. Yun. Kaya parang iniipon mo muna sa kapatid mo kasi free shipping lahat. Kasi iba-ibang stores. Oo. Okay, nag-gets ko na ngayon. Kasi sabi ko kung kasi nga iba-ibang stores ang binibilhan. Ang hirap kasi sa iba, shade ng kulay. Pag sa iba ka bumili. Ayun, iba yung shade ng kulay. Oo. Isa pa rin yan sa sa mga struggles na inaano ng mga crocheters. Yung pag hindi mo na makita yung shade na na kailangan mo. Minsan kasi sa isang store, 'di ba, kumbaga nakabili ka ng ganung kulay. Tapos bumili ka ulit, pero iba na yung kulay. Nag-iiba din yung nila doon eh. Kumbaga hindi stable yung kulay din nila. Sa yun meron silang tinatawag yung batch number. Kaya nga minsan sa mga kasi syempre
ang manufacturer naman, may ano yan may per batch. Yung ibig sabihin, itong batch na to, yan ang kulay niya. Yung timpla siguro, naiiba, hindi natin alam. Kaya meron silang tinatawag na batch number. So, hindi natin maiwasan yung mga kulay mag-iiba talaga. Kaya nga 'di ba, pag kunyari meron kang project na gagawin, ay bumili ka na ng yarn na kailangan mo, yung tingin mo enough para matapos yung project. Kasi ang ano yan, kunyari wearable or something na isa lang ang kulay, ay mahirap. Pag naiba yung kulay, kunyari yung huling-huli yung manggas, iba yung kulay sa manggas, ano? Yun. O diba? Actually, maraming mga struggles talaga na kinakaharapang mga crafters pagdating sa when working with yarns. Yan. Ay, shucks. Ayun, yun na yung sinasabi ko, ayan. Sa mga resources and scalability. Okay. Sino ba nandyan? Tingnan natin sino nandyan. Aba, ang daming nasa labas niyan. Nasa labas lang sila. Ayaw nilang pumasok kasi paakyatin. Sino to? Anyway, makita mo, pag natapos tayo dito, magsisisulputan sila. Naku, maya pa yan. Okay, saan na ba tayo? Ano natin tong last, Ito. Competition from, ito yung, hindi naman huli, pero, how do you call this? Natin to. Our last topic for tonight, yun nga, challenges of selling handmade items. Competition from larger businesses. Diba? Competition from larger businesses. Yung tipong, ngayon kasi marami, sa dami ng nagbebenta ng mga crochet items, kapag may mga stores na malalaki, yung may pambili ng kapital, di ba? O pwedeng hindi ka rin makasabay sa presyo nila. Ganon. So, ikaw, ang mo, bababaan mo, di ba? Pero sa mga store na ganyan, Mami D, yun nga, may sariling store sila, may mga handmade products. Pero, kung sila, kumukuha din ng mga products sa mga co-crocheter, yun nga, nakakatulong din sila. Kumbaga, nagsusupply ka, di ba? Yun. Pero yun nga lang, ayun nga, si Mami, kung kilala mo si Mami Eds, di ba? Si Mami Eds, si Ricard, na nag-ano siya sa akin. Sabi ko, kasi tinatanong ko, magkano bigay mo sa kanya? Kasi nga, meron din siyang binabaksakan ng crochet items niya. Tapos, ang sabi niya, isang malaking yun businesswoman na nagtitinda ng mga crochet items. Sabi ko, magkano pasa mo sa kanya? Sabi niya, secret. Ano tayo sabihin? Sabi niya, kasi baka mabash mo ako. Sabihin mo mura, sabihin mo mahal, gano'n. Sabi ko, sige, ang sabi ko sa kanya, di bigyan mo na lang ako ng idea, how do you price your items na ibibigay mo sa kanya? Tapos ang sabi niya sa akin, hindi yung ang binibigyan niyang price, yung sa tingin niya, hindi siya lugi at hindi rin naman lugi yung yung store, yung business na magbebenta ng products niya. Kasi syempre pag ikaw kapag kasi yung business woman na yon, meron siyang yarn shop. May pwesto talaga siya somewhere in Laguna. May yarn shop siya. Pangalawa, nag-join siya sa iba't ibang bazaar sa Metro Manila. As in, malaki yung bazaar niya. Tapos, punuan talaga yung mga crochet items. Ganun. As in, mga event. Mga big event talaga sa, sa Bonifacio, Global, ano ba yun? Ano ba yun sa may Bonifacio? Ano ba yun? Bonifacio Global City? Parang ganun. Basta yung sa Maynila. Ayun. Nabulo na ako. Excuse me. Ayun. Basta, sumasali siya sa mga events. So, sabi ni Mami Eds, sabi niya,
syempre, I have to consider din naman na siya magbubenta ng mga items ko at ng ibang items from other purchasers. Una, nagbabayad siya ng pwesto. Pangalawa, nagbabayad siya ng tax. Pangatlo, nagbabayad siya ng tauhan. Syempre, hindi naman niya kaya mag-isa na magbebenta o lahat mag-asikaso doon. Kailangan din niya ng mga staff, katulong niya, di ba? So, ayun. May sinasabi si Mami Tina, pag ganyan, sa quality na lang ang labanan. Kasi pag large business na mass production, ang gawa nila, kaya usually machine-made na sa kanila. Yes, Mami Tina. Ang ano doon, Mami Tina, di ba nauuso ngayon yung parang machine-made na mukhang crochet pero hindi naman. Oo. Dito sa Korea na yung mga galing made in China din. Galing nakikita ko yung parang yun. Parang burda siya eh. Parang chain lang siya na gano'n, no? Tapos ginanon-ganon. Kunyari yung 3 crochet, ano ba yun? 3 yung 3 double crochet, parang chain na gano'n na 1, 2, 1, 2, yun nga. Yung nakakita ko pag ganyan, mga top mamili eh. Sa mga top. Oo. Yun. Dito nga, meron akong anong tawag doon? Bumalik si Kate sa sa Blue Up. Kasi doon nakikita yung, yes. Actually, mas magandang mag-comment sa Blue Up kasi maipapakita ko talaga yung nyo. No. Yung comment nyo. Kaysa dito sa Okay. Ayan. Anong tawag doon? Yung mga, dito nakikita ko din sa mga dress shop or sa mga boutiques dito, yung parang machine-made siya na akala mo, sa malayo, akala mo grannies, pero pag tingin mo, ay napakanipis ng ang manipis yung sinulid, tapos parang isang ganun mo, hindi katulad, di ba? Asa na ba yun? Di ba, eto, kunyari, mga granny, crochet. Ito, pag ginanon mo, okay lang, kasi alam mong matibay yan, di ba? Yun, parang pag ginanon mo, wasak. Tingin ko lang. Parang mapupunit na. Oo, parang mapupunit sa sobrang nipis. Tapos, meron ako din nakita na nakasuot ng ganun. Akala mo yung mga granny square actually ang design niya. Tapos, kasi ayoko namang pero pasilip-silip ako ng side eye lang na tinitingnan ko, hindi siya handmade. Sabi ko, machine-made to. Pero ang ganda ng color combination. Tapos ang nipis-nipis pa. Mas maganda pa rin ang quality kaysa sa nagagawa ng mass produce. Correct. Kaya nga, yung iba naman kasi, alam mo Kate, sa ating mga crocheters, yan? Intindi natin yan, alam natin yan lahat. Pero minsan kasi, yung mga customers na hindi alam, ang hirap i-explain ng mga ganyan. Diba? May kwento si Mami Tina. Kanina lang may nakita ko style granny square, pero halata na embroidered siya. Yun nga, Mi. Yun din yung mga nakikita ko na parang embroidered. Kala mo granny square. Minsan nahiya. Kasi bawal kasi din dito yung sa Korea yung nagpipicture ng paninday na hindi ka naman bibili. Ay, nagbibideo. Alam mo sa yung Daiso, bawal doon ng pag minsan nagka-camera ko niya, no camera, ginagalan ako. Bawal daw. Okay. Bakit kaya? Hindi ko alam kung bakit. So, anyway, kaya hindi rin ako makapag Pero sisimplihan natin. Mag-aano ko. Pag nakakita ko, kasi nadadaanan ko lang sa minsan kasi naka-display siya sa labas ng shop. Di ba minsan yung sidewalk, may shop, bukod doon sa shop, nag-display din sila sa labas ng sidewalk para maka-attract din ng yung may matitingnan ka kung ayaw mo pumasok ng shop. Ganun. Nakikita ko madalas yun eh. So, ayun. Ayan na nga po. At siguro hanggang dito na lang muna tayo. Pero magpapatuloy kami sa live dito sa Black App. Pero hanggang dito na muna yung ating topic. At
Naka 2 hours na din tayo, ano? Almost Oo, 2 oras na 1 din. hour and 45 minutes. Oo. Ako yung live ko sa, 1 hour Oo. and 45 minutes. Anyway, thank you, Sailan. Thank you din, Salamat sa Mami. for always joining me and always, pagpapaunlak mo ng for the content ko na may kausap ako. Opo. Charis. Okay. Bukas, ewan ko kung bukas matutuloy yung yung guest natin. Abangan ko Anyway. yan, abangan ko yan. Thank you po, and let's say bye-bye to Bye. sa kabilang Thank you. app. Bye-bye. Thank you, bye-bye.